Ito tayo, merong ayan dito, opinion. Kaplito, maganda po ang inyong mga advice. Pero wala din pong mangyayari kung hindi magbabago ugali, lalo na itong aking kapitbahay. Okay, maraming salamat po sa inyong opinion. Hindi naman po tayo nagmamagaling na itong ating mga suggestion na magaling yung ating solusyon. Pero alam naman natin na itong ating lipunan, lahat na ginagawa pero mukhang hindi naman gumaganda. Bagkus parang pasama ng pasama. Lalo na itong sinasabi mo ngayon na pag hindi nagbabago ugali nitong aking kapitbahay. So, ang pinopromote po natin dito ay yung live for others way of life. Kaya I'm very glad na nagsishare ng inyong mga problema, kasi ang ini-introduce lang po natin dito ang mga paraan, solusyon, suggestion doon sa inyong mga problema na somehow maaring ito yung paraan para magkaroon po ng solusyon. Kasi nga po nag-introduce tayo ng kultura o way of life. So kung hindi po nag-work yung inyong mga ginagawang paraan, pwede nyo pong subukan itong live for others way of life na pinopromote natin. At titingnan natin kung mabuti ba yung sitwasyon ng mga problema kung saan nga yun ang ating kinakaharap sa araw-araw. So nasabi niyo po na walang mangyayari kung hindi magbabago ugali ng iyong kapitbahay. Alam niyo po, kung expect natin yung pagbabago dahil sa ating kapitbahay, wala po talaga mangyayari. Kaya nag-promote tayo nitong mga way of life ng live for others kasi dito po sa atin mag-umpisa Dito po sa atin mag-umpisa at ito ay maaaring ma-motivate yung iba na titingnan yung ating pag-uugali, yung ating way of life, at nang sa ganon ma-encourage sila na yun na din po yung kanilang gagawin. So meron nga kasabihan na ang kapayapaan ay mag-uumpisa po sa atin. So kung hindi po sa atin magaling at in-expect natin sa iba, talagang hindi po mangyayari yon. So tayo po ang
ah, magiging example, magiging modelo kung ano ba dapat. Kasi yung ating mga kung ano yung nasa kapaligiran natin, kung ano yung, attitude ng ating mga kapitbahay, actually yun po ay reflection lamang. Kung mabait tayo sa kanila, maging mabait din sila sa atin, 'no? So, kahit nga yung mga taong masasama, ah, mabait din sila doon sa mga tao na mabait sa kanila. So, gano'n po yun. I mean, tayo po ang mag-influence doon sa ating lipunan, 'no? Gawin po natin ng tama, wag po tayong, magre-react at, suklian kung ano man yung ugali nila, gagantihan din natin. Kung hindi, gagawin po natin kung ano po yung nararapat na, gawin, 'no? So, hindi ko po alam specifically kung ano po yung, ibig sabihin po niyo na, hindi hindi magbabago ugali ng yung kapitbahay. Hayaan na lang po ninyo, intindihin na lang po ninyo na ang bawat isa sa atin meron kasi tayong mga pinagmulan. So, hinuhubog po yung ating mga ugali, the way na mag-iisip tayo, the way na gumagawa tayo ng mga bagay, based sa kung ano man yung mga karanasan natin, 'no? O kung ano man yung mga training natin sa buhay. So, maari po yung iyong kapitbahay, ganyan na lamang dahil sa kanyang kinalakihan, maaaring ganyan po yung environment na kung saan siya nagiging tumanda ng gano'n na yung kanyang, doon siya nagmulat, doon siya lumaki. Kaya yun na rin po yung kanyang naging pag-uugali. So, ang pinakaimportante po, marunong po tayong umunawa. Yan po ang una. Kasi, kung, tayo po ang umuunawa ng isang tao, medyo less po ang confrontation, ang disaster na mangyayari, 'no? Pero kung ang gagawin natin, ang reaksyon natin, dapat siya ang umintindi sa atin at dapat hindi niya ito, gagawin, ay hindi po siya maaaring basta na lang na magbago dahil yun po yung it takes time, 'no? Naging ganyan siya dahil po sa influence niya. So, gagawa po tayo ng bagay na kung saan, kung ano yung gusto niyang gawin, pakita mo sa kanya kung ano ang dapat na pag-uugali na tama. So that, later on, mai-influence siya na nakita niya na mas maganda pala 'pag ganyan. Sa halip na nakipagkumprontasyon, nakikipag-away, mas, maganda yung ugali na yung, pinapakita. So, yun po ang natin, na tayo yung maging modelo, tayo yung magiging, example
Oh, ah, kasi meron po tayong principle sa buhay, ano? So hindi po tayo na basta na lang nagre-react according to situation, kung hindi we deal the situation kung ano man yung dapat gagawin, ano? Kasi pag hindi po tayo iisip, wala po tayong prinsipyo, we just react according to a situation. Usually, ano po, gulo po ang ano diyan, ang kahihinatnan. So ganito po 'yon. Based kung titingnan po natin kung paano tayo dinidesign ng ating lumikha at maintindihan natin kung ano ba dapat yung ating way of life. So kung titingnan natin, itong ating mind, no? Yung brain natin, pag-iisip natin, dito ito sa itaas nilagay ng ating Panginoon. No? So yung ating damdamin, yung puso natin, dito sa ibaba. Ano? So bali po tatlo po kasi itong itong faculty ng ating katawan na nagre-react po ng situation. No? So una, ito pong mind. Pangalawa, ito pong emotion. Ano? And then meron pa pong last na this is more on ating private na na nagre-react din po yan. At usually diyan po yung problema nangyayari. So ito po, meron po itong order, no, na designed by God. So kung intindihin natin, itong ating isip nandiyan po sa itaas. So pag nandiyan po sa itaas, ibig sabihin po, yan po ang manager. Ano? So yung sumunod nasa ibaba, yung ating feeling, yung ating emosyon. Ano? So ibig sabihin, in terms of yung pagre-react o pag-response ng particular situation, dapat po ito po munang mind na nasa itaas ang mag-iisip, magdedesisyon, hindi po yung ating emosyon. Ano? Kaya nga po may kasabihan na huli na ang pagsisisi. No? Nagawa na yung hindi dapat dahil ang pinaka-sensitive na una mag-react po ay ito po yung ating damdamin. Re-react agad yun. Ano? And then later on, ay isip-isip natin, hindi pala tama. Ano? So, and then, hindi mo kaya mag-sorry. So, panindigan mo na lang kung ano man yung nagiging asal mo. So, doon po ang, usually, doon po ang problema. Hindi po natin nasusunod kung ano ba yung order of this faculty in our being na dapat ito mag-function according orderly, no? According to what the Creator wanted us to function, no? Una, isip muna, no? Huwag mo na mag-react, and then pag na-okay na sa mind natin, saka na yung emosyon. So usually po, ang problema nangyayari kadalasan
ito po ay nauna itong sa ibaba, no? Kasi po, lalo na sa mga kabataan, ano, malakas yung kanilang desire, physical desire. So, makita po natin, lalo na sa bansa natin, lumulubo yung teenage pregnancy, no? Kasi itong lower parts, itong ating reproductive organs, no? Mayroong malakas na desire yan. No? Pag lumakas yan, minsan hindi na makontrol. Kaya, yun, pag yan po ang nauna, yun po talaga parang na-reverse yung order, no? Of yung function. Sa halip na isipin muna o yung feeling muna, nauna na yung desire. Kaya mostly po yung mga tao, kalamin, hindi naman lahat, pero mostly po na hindi naging successful sa buhay, hindi nagtapos ng mga pag-aaral, nagkaasawa ng maaga, dahil po sabi nila hindi po na pigilan yung kanilang sarili. So ibig sabihin, nauna po yung function nung pinakaibaba, no? Minsan nga wala nang feeling, wala nang emosyon. Basta yung na lang na makakaraos, no? Physically, yung kanyang sexual desire. So kadalasan po, then later on, pagsisisi na lang yung sumusunod kasi later on naiisip niya na, sayang, hindi ako nagtapos ng pag-aaral, hindi ko na yung pangarap ko sa buhay, dahil ito, nagkaasawa na ako, meron akong nagkakaanak na ako sa ganitong edad, so ganun po yun. Hindi na control, no? Yung order of hierarchy na ginawa ng Diyos, hindi po nasunod. Kaya ang niyan, kasi nalabag po yung principle, yung order of creation, kaya po ang resulta hindi maganda. Pero kung nasusunod po yung order of creation, although mahirap yung dadaanan sa buhay, pero yon, happy ending. Kadalasan po kung mag-attend po tayo ng mga commencement exercises, mga graduation, yung mga speaker po dyan, karamihan, lagi po nilang pinagmamayabang yung kanilang kahirapan na dinadaanan, no? Noon, sabihin nila, noon naglalakad kami ng malalayo, no? Noon wala kaming baon, kunti lang yung pera namin, hirap kami sa pag-aaral. So, ang bottom line doon, nagtitiis sila, no? Kasi malakas yung kanilang mind, no? Yung kanilang desire na magtapos ng pag-aaral. Sinantabi nila yung kanilang emotional desire, sinantabi nila yung kanilang physical desire, yung kanilang sexual desire, kaya sila nagtatagumpay. So,
ang number one kasi po na hadlang para ma-achieve po natin yung ating mga pangarap sa buhay. Yung pangarap sa buhay, mga pangarap natin, it starts with our mind. Ano? At ang ating magiging obstacle, ang hindrance natin dyan, ay yung ating emosyon, yung ating physical desire. Ano? Sabihin ng ating emosyon, feeling na, ay, hindi ko kaya. Nahirapan ako. Hindi ko na kaya ito. Hindi na ako tutuloy. No? So, mahina yung loob. Ano? Or, ayun, minsan, bata pa, nag-aaral. Pero habang nag-aaral ay lagi tumitingin ng mga magaganda. Ano? Kumbaga nagde-develop na ng naig yung kanyang physical desire. Sa halip na focus siya sa kanyang mental desire, yung pag-aaral, yung pangarap niya sa buhay. So, kumbaga nabaligtad na po. Ano? Sa halip na itong mind na sa itaas, emotion, feeling na sa gitna, at yung desire, physical desire, sexual desire na sa ibaba. Kung gano'n na lamang po yung tumitingin ng mga magaganda, no? Magandang katawan, ano? So, iba na po yung hindi na po makaabot sa finishing line na po yan, hindi na po mag-graduate yan kasi para po naglakad ng naglakad ng patiwarik. Ano? Dito na po itong ibaba, yun na po inilagay sa itaas. Ano? At itong kanyang ulo, yun na po yung nasa ibaba. So, paano yan? Kung ikaw ay sasali ng race, paligsahan, makakaabot ka kaya doon sa dulo kung ikaw ay pabaligtad yung iyong pag-approach doon sa iyong goal sa buhay. So, number one po yung physical desire. Yun po ang hindrance. So, importante po na lagi po yung ating mind na nasa itaas. So, halimbawa sa mga kabataan, pag yun po ay na-achieve na po natin yung ating pangarap sa buhay, nagtatapos na, meron ka ng sealed na yung iyong career, na pwede ka na magbuhay ng pamilya, sabihin, okay na, pwede ka na pumasok sa relationship, kasi hindi na po maganda na habang tumanda ka lang tapos puro na lang ambisyon sa buhay, wala ka ng family life, hindi naman maganda, so dapat magkaroon ka ng pamilya. So diyan na po, pag na-achieve na po natin yung ating mga plano, yung ating mga pangarap sa buhay, okay na po yun. Baga pwede na po tayong mag-move dito sa next level, which is yung horizontal relationship. Ito kasing mind, this is vertical. This is for the future. Ito namang emotion, itong ibaba, this is horizontal. So napaka-importante po na patibayin muna natin yung ating vertical
bago tayo mag-horizontal. So katulad po sa isang building, inuuna mo na yung poste. Kasi yun po ang pinaka-importante. Yan po ang dapat pinaka-matibay. No? Kung hindi ka nag-concentrate dyan at nag-engage ka na ng horizontal, maaaring magiging makompromise po yung iyong future. No? Dahil maaaring yung iyong naitayo na poste, manipis lang. Once na sinalangan nyo na po yan ng horizontal, baka hindi kayang ikarga ng iyong vertical yung horizontal. So matutumba yan. So ang ibig kong sabihin, kasi kung nagtapos na po tayo ng profession o kung doon tayo sa business, establish na po yung business natin, sa buhay kasi, of course, sabihin mo na importante yung pagmamahalan, importante yan. Sabihin na money is not everything, pero everything needs money. Later on, yung iyong pang-araw-araw, yung iyong ng iyong mga anak, napaka-importante yun. Kung yung iyong foundation na itinatag for your economic future, hindi talaga siya solid, problema po kayo. Kasi yun po lagi ang pinapasan araw-araw, yung horizontal na bagay. Yung bubuhayin mo yung iyong asawa, bubuhayin mo yung iyong mga anak. Habang tumatagal po yan, pabigat yan ng pabigat. Kaya very important po na habang single pa, habang mga bata pa, dapat magtatag po tayo ng napaka-solid na pundasyon, napakatibay na poste, bago po natin pasukin yung horizontal, yung emotional relationship. Kasi pagka okay na po yung ating vertical foundation, na accomplish na po yung desire ng ating mind, yung ating ambisyon, maganda na po yung magiging kahinatnan. Kahit anong problema na darating, may mga problema pa rin, horizontal problem. So walang problema dahil dahil matibay yung solid yung pundasyon na ating itinatag bago natin pinasok yung horizontal relationship. Kaya napaka-importante po. Yan po ang nagbabase kung pati yung future ng bansa. Karamihan po ng mga bansa na naka-experience sa sobrang paghihirap, yung mga uncivilized na bansa. So malaki ang kanilang population, bababa ang kanilang GDP. So hindi kayang buhayin, mahirap buhayin yung mga population kasi hindi matatag yung economic. So yun po in the larger scale, So dito po yan nag-upisa sa individual. So dapat po tayo po ay educated sa ganung bagay. Maring hindi man tayo nagtapos ng mga degree courses, pero yung ating command, yung ating mental awareness ay napaka-importante na dapat unahin natin na matupad yung ating pangarap sa buhay. Kasi ang design naman talaga natin ay gumanda yung ating buhay
balang araw, no? So yun muna ang paghahandaan. Madali na lang po yung horizontal relationship, no? Ang pagbuo ng pamilya, madali na lang yan, ano? So hindi mo na kailangan ng pag-aralan yan, no? So paggawa ng mga bata, hindi na kailangan, no, wala lang school diyan, ano? Kasi ano, by nature we are designed to multiply, to produce, ano? So pero to achieve a level of maturity, yun po ang kinakailangan. Biblically speaking, meron po kayong mababasa dyan sa Book of Genesis. Nung si Adan at si Eva hindi pa nagkasala, merong sinabi si God. Yung commandment na original, hindi pa nagkasala ang tao. Yun ang mission ng tao sa buhay. Kasi original po na mission ng tao yun dahil binigay ng Diyos yun bago nagkasala si Adan at si Eva. Ano ang sabi ng Diyos doon? Genesis 1:28. Sabi ni God, be fruitful, no? Multiply and have dominion. Ano pong ibig sabihin ng be fruitful? Be fruitful, ibig sabihin matatag po, maturity. Kasi parang puno, halimbawa, yung mangga, bago yan mamunga, nagiging malaking puno po yun siya. Naging mature siya, na kaya niya nang magbitbit ng maraming sanga. Kaya niya na pasan ng maraming bunga. Ganun po yun. Yung maturation of personality. So mag-mature ka muna. Maging matatag ka muna vertically. No? Ang pangalawa na lang po yung multiply. Kasi pag nag-multiply ka, no, ang liit pa ng ano mo, yung puno mo, pagkaroon ka ng sanga, magkaroon ng bunga, baka babagsak. Ano? Kaya ang number 1 na nakalagay dyan sa commandment ni God, be fruitful, multiply. So ang ibig po niyan sabihin, maturity. No? Kasi yun nga, hindi pwedeng katulad ng mangga, pag hindi ka naman pwedeng itanim mo yung mangga, next day lalabas na yung bunga. Kailangan ng panahon. There is time period bago siya maging qualified na mamunga. Sa tao ganun din. Hindi pwedeng hindi ka pa matibay sa buhay, hindi ka pa mature, hindi ka pa ready, tapos papasok ka na ng horizontal na bagay, relationship. Ano po, ano yun? Yan ay indication na maghihirap po yung iyong future. Kasi hindi po kayo ready. Yung unang qualification, hindi nyo po na establish. No? So yung pagiging mature po, matagal po na proseso yan. Ibig sabihin, marami kang pagdadaanan para maging mature ka. Marami kang pagdadaanan sa buhay para maging mature ka. Katulad ng tao rin. Kung ikaw ay bata pa, wala ka pang pinagdaanan sa buhay, na maraming problema, maraming sakripisyo, no? Hindi ka pa nag-mature. So mapasok ka ngayon sa horizontal relationship, madali kang bumitaw. No? Dahil hindi ka pa ready. No? Wala ka pang masyadong training sa buhay. No? Hindi ka pa matibay. Kaya yun po yung dahilan kung bakit sa commandment ni God,
original commandment. Naka-indicate po yan na yun po yung una. Be fruitful, multiply, and have dominion. Ano? In short, karakter mo, ayusin mo. Pagkatapos, gawa ka ng pamilya, horizontal relationship. Tapos, yung dominion po, it talks about material things. Pera. No? So, ibig sabihin, i-match mo yung karakter, tapos, gawa ng family, tapos later on, last na yung material things, last na yung pera. So, yun. So, ang problema po, kasi dapat po, lagi po yun ang ini-exercise sa family. Kung may mga problema, iniisip mo na yung problema, no? Tapos, importante, priority, yung pamilya, tapos last na lang yung pera. Pero, later on, ang problema, naghihiwalay, nagsira yung relationship because of money, because of material things. So, ganun po. Kasi po, nagka-problema yan kung hindi mo maalagaan yung order of creation. No, lagi yung iyong matured attitude, yung karakter lagi ang importante. Of course, yung relationship mo sa Diyos, yung iyong matured karakter. No? Matured, ibig sabihin, lagi ka nag-iisip sa iba. Yan ang maturity. Ang immaturity, di ba ang immature na bata, lagi iniisip ng sarili. Akin yan, akin yun. Ganun ang bata. Pero ang matured, magulang, sinasakripisyo ang sarili para sa kanyang mga anak. Yan po ang ibig sabihin ng maturity. No? So, yun po ang pinaka-importante. Ano? Kaya, kakaroon tayo ng madaming problema sa buhay dahil minsan na-rumble na lang yan. Wala na tayong priority. No? So, minsan nawala na yung dangal. Nawala na yung dignity. No? So, bilang mga magulang, kailangan keep natin yung ating integrity, yung ating dignity bilang magulang. Maintain natin yung ating narespetuhin tayo sa ating partner, respetuhin tayo sa ating mga anak. So, maraming magulang na hindi narespeto ng mga anak kasi sila na gumagawa ng mga bagay na hindi na rin sila marerespeto. Hindi na respeto yung kanilang sarili. So, ito, ang ano po niyan, sabihin, parang wala kang prinsipyo sa buhay. Ganun. So, kung ano yung sinasabi mo, iba naman yung ginagawa mo, hindi mo naman ginagawa, kaya later on, wala ka ng integrity. Hindi ka respetuhin. Very important na as much as possible, alagaan mo yung iyong pagkatao kasi yun ang pinaka-importante po natin na asset natin yung ating personality. Po tayong mag-give in, bibigay doon sa mga bagay na in exchange doon sa ating pagkatao na dahil sa pera lang, sige na lang. Ano? No? Kahit na hindi mabuting gawain dahil sa pera, sige, tibali na. So, parang sinasangla, binibinta po natin yung ating pagkatao. So, kaya importante po, we have to maintain our principle life, vertical life. No? Tapos yan yung ating pagmamahal sa ating pamilya,
and then later on, yung sa mga material na bagay. Last na lang po yun. Kaya yung order po niyan, be fruitful, multiply, and have dominion. So sana po mayroon po kayong na intindihan po doon sa aking paliwanag kung ano ba yung ating way of life patungkol doon sa iyong mga yung tanong na wala ring mangyari kung hindi naman nagbabago yung iyong kapitbahay. So, hayaan nyo lang po, yung kapitbahay nyo po, ugali, personality niya yun ay kanyang na-inherit by time. So, ang importante po na ayusin po natin ang ating sarili. Kasi tayo po ang magbabago sa kanila. So, tayo po ang naging susi. Kung ano man nagiging resulta ng ating lipunan, ng ating pamilya, ito po ay refleksyon kung ano po yung ating ginagawa. So, yun lang po. Maraming salamat po.